the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Yahweh El Shaddai, we come before you this afternoon with the hearts that may be carrying bitterness and pain from the past struggles, and in the present, fears for the future. We confess that we have sometimes turned away from you, complaining and clinging to our pain instead of trusting to your goodness. In this 16th year anniversary of Qatar chapter, we thank you, Father, to all your promises, which remind us that you are the God who turns our trials into victories. Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, our bread of life, who nourishes our spirit and souls, and took the bitterness of sin and death upon himself so that we might have eternal life in you. I pray, Father, that you would touch every person in this place who are now experiencing infirmities and overwhelming trials, that they may experience your wonderful miracles this afternoon. Transform our pain into purpose, our resentment into compassion, and our doubt into faith. Help us, Father, to walk in obedience to your covenant, to be instruments of healing to those around us, and to fix our eyes on the eternal promised land you have prepared for us. This afternoon, Lord, we pray, fill us with your Spirit and send us out as witnesses of your transforming power in this world, in our homes, in our community, in our nation, and to the ends of the earth. May our lives declare that in you, Lord, our life are eternally secured. And once more, Father, in this 16th anniversary of Qatar chapter, we declare that all our infirmities, our affliction, our turmoils, our problems, we claim that we will not be living in this place without experiencing your tremendous power in our lives. And no one will leave with an empty-handed. So this moment, we claim for 100% of victory, and we bring back to you, Lord, all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Brothers and sisters, please remain on standing. And I just would like to read first Joshua chapter 24, verse 15. Then I'm going to read John chapter 6, verse 68. And in Joshua chapter 24, verse 15, it says, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. And in John chapter 6, verse 68, sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, itapat natin ang ating mga kandila sa tapat ng ating bibig. And I just would like you to think major request, 3 major requests. That for you, it is impossible or beyond human comprehension, because we are serving the God who is able to turn the impossible into possible. So pag kayo ay merong pananampalataya, huwag kayong magduda. Tsak yun. Amen ba? Amen. Okay, bibilang ako ng 3, sabay-sabay ninyong papatayin ang inyong mga kandila at sabay sigaw ng "Inaangkin ko na, Lord." Amen ba? Amen. Okay, 1, 2, 3. Inaangkin ko na, Lord! Mas malakas pa. Inaangkin ko na, Lord! Lahat ng mga hindi nag-alinlangan, tsak yun. Tinanggap mo na ang iyong mga kahilingan. Now, find your partner. Partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo'y umasa. Sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na!
sasabihin mo sa iyong kapartner? Harapin nyo. Sa 1 plus 1, sasabihin mo, nakapili ka na ba? Ayan. Yan ang sasabihin nyo. 1 plus 1, sasabihin nyo, nakapili ka na ba? Kasi napakahalaga ng pagpili. Amen ba? Kaya pag mali yung napipili, nagiging bungi. Okay, 1 plus 1. Nakapili ka na ba? Ayan. Sa 3 plus 3, ito ang sasabihin mo, anong pinili mo? Ayan. Siyempre mga kapatid, dahil nakapili ka na, curious tayo kung anong pinili mo. Amen? Okay, harapin mo yung katabi mo, ay yung kapartner mo, sabihin mo, anong pinili mo? Ayan, 3 plus 3. Ayan, eto mga kapatid, ang panghuli sa 7 plus 7. Of course, ang pinili natin, yung binasa natin sa tema nyo, ano yon? Mga salitang nagbibigay ng buhay. Yan ang pinakamasarap piliin. So sa 7 plus 7, sasabihin mo, ang pinili mo ay mga salitang nagbibigay ng buhay. 7 plus 7. Ayan, palakpakan si Yahweh El Shaddai. Praise God, hindi kayo nagkamali ng inyong pinili. Dahil ang pinili nyo ay mga salitang nagbibigay ng buhay. Amen ba? So sino po ang hindi nagsisi na pinili niya ang gawain ngayon? Bumalakpak nga ang lahat ng hindi nagsisisi. Ayan. Kaya ang sabi nung binasa natin, Lord, in whom shall we go? Saan pa kami pupunta, Panginoon? Ibig sabihin, wala ka ng ibang pipiliin. Sa mundong ito, maraming nagkakamali. Pinipili nila yung maling bagay, kaya sila ay hindi kontento. Pero pag pinili natin ang mga salitang nagbibigay buhay, ang ating Panginoong Hesukristo, kahit wala kang pera, wala kang jowa, tsak yun, kompleto ang buhay mo. Amen! Naniniwala kayo? Kaya huwag kayong mag-alala dahil tama ang pagpili mo ngayon. Ang pinili mo ay ang nagbibigay ng buhay, si Yahweh El Shaddai. Iiwanan ka ng jowa, iiwanan ka ng kaibigan, iiwanan ka ng mga taong inaasahan mo, pero ang Diyos na pinili mo, kailanman hindi ka niya iiwanan. Amen ba? Kaya, bago ka maupo, sabihin mo sa katabi mo, Happy 16th year anniversary. Ayan. Praise God. Okay, you may be seated while you are listening this afternoon. Brothers and sisters, our topic for today in your 16th anniversary is entitled Making a Choice. Can you repeat that after me? Parang walang buhay. Making a choice. Ayan. Making a choice. Paggawa ng tamang pagpili. Kasi yung iba natatakot.
piliin ang Diyos. Natatakot gumawa ng desisyon. You know what is happening in you today is the results of your decision yesterday. Do you believe on that? Pag malungkot ka ngayon, pinili mong maging malungkot. Tama po ba? That is the power of choice. Ngayon, kaya sabi ni Peter, aba, saan pa kami pupunta? Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin, walang ibang pinipili ang mga disciples, kundi ang ating Panginoon. That's why we have to make a choice today. Kung ano po ang pipiliin natin. Ngayon, ang ginamit ko po na example is the history of Joshua. Because, ang sabi po sa binasa natin, and it seems evil to you to serve the Lord. Choose for yourselves this day whom you will serve. It means, mga kapatid, makikita po natin dito, time waits for no one. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Time waits for no one. Walang hinihintay ang oras. Every tick of the clock, every beat of our heart, every breath we draw is a moment granted to us by God. A moment we will never reclaim. Yung pong mga oras na yan, na meron tayo, mga kapatid ko, ay biyaya na bigay po sa atin ng Diyos. Na kapag yung bagay na yan, yung oras na yan, pinabayaan nating lumipas, hindi na po natin yan maibabalik. The call to choose is urgent. Kasi sabi ni Joshua, choose today. So yun hong urgency ay nandoon. The stakes are eternal. And every second we hesitate is a second loss to purpose or peril. Napakahalaga po nun, mga kapatid ko, sapagkat tayo po, kapag tinawag ng Diyos na pumili, apurahan ang Diyos kapag nagpapapili. Pag sinabing apurahan, never procrastinate. Yung procrastination po, manyana habit, bukas na ako magsiserve. Bukas na ako pupunta. Bukas na ako magsusuko ng buhay ko kay Lord. Eh hindi po nga natin alam what is going to happen tomorrow eh. Kaya nga, sabi doon, we don't know what tomorrow holds. But we are certain who holds tomorrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Pero nakakatiyak tayo kung sino ang may hawak ng bukas. Amen po ba? So ano pa po, mga kapatid? Today, tingnan niyo po, we stand at the crossroads of time and eternity. Nakatayo tayo ngayon sa sangandaan ng panahon at kawalang hanggan. Eternity of self in God, of comfort and mission. Alin po ang pipiliin natin dyan? Nasa crossroads tayo. Maglilingkod ka ba? Magmimisyon ka ba? O mananatili ka sa iyong comfort zone? This is the time. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kailan po yun? Today. This sermon will root us in a foundational biblical text, unpack its truth from multiple angles,
and challenge us to act because every second counts and we must make a choice. Hindi po mga kapatid ito pagbibiro. Itong sermon na ito mga kapatid ko ay fundamental na mga teksto sa Biblia na naglalahad ng katotohanan mula sa maraming anggulo. Ito po yung humahamon sa atin para kumilos tayo. Kaya pag narinig mo ngayon na hinahamon ka ng Diyos, huwag mo nang ipagpabukas pa ito. Bakit? Sapagkat ang Diyos kapag naghamon, gusto niya ngayon mo din siya tugunin sa kanyang hamon. So ngayon mga kapatid, let us continue. In our textual background, the book of Joshua was written approximately between 1400 to 1350 BC. Naisulat po itong libro na ito ni Josue sa pagitan o sa panahon ng 1400 before Christ. Napakatagal po. 1,400 taon bago ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Per traditional dating po yun. And per critical scholarship, 1250 BC. Following the death of Moses at the time of this text. So nung mamatay po si Moses, mga kapatid, nalipat kay Josue ang pamamahala. Sino ba si Josue? Siya po ang kanang kamay ni Moses. Joshua was the leader of Israel, guiding the people into the promised land in Canaan after 40 years of wandering in the wilderness. Yun pong mga Israelita, alam natin, 40 years po sila sa ilang. Bakit? Dahil sa stubborn hearts nila. Napakatigas po ng kanilang puso. Dahil nakita na nila ang mga himala ng Diyos, pero puro duda, puro reklamo. Kaya ang Diyos nagalit sa kanila. Pinaikot sila sa ilang mga kapatid ko. Joshua's address came as he gathered the tribes at Shechem to renew their covenant with God, reminding them of His faithfulness in demanding a clear choice. So ano po ang ginawa ni Josue? Napapansin niya yung mga tao, hindi po talaga sila nakakagawa ng malinaw na desisyon at pagpili. Kaya tinipon po sila ni Josue, parang ganito. Anniversary ngayon, nagkakatipon tayo. Hindi po ito ordinaryong pagtitipon. Sabi nga ni Bishop kanina, ano nga ang anniversary? What anniversary means to us? Pag babalik tanaw, reminiscing of the past. In other words, you have to compare your past into your present. Bakit ba nangyayari sa akin ang mga bagay na yon? Bakit ako pag-alagala, wala akong direksyon? Dahil pala, wala akong malinaw na desisyon. Ngayon, pag nakita mo yung parang prodigal son, sabi ng prodigal son, sa bahay ng aking ama maraming pagkain, dito mamamatay ako sa gutom. Sabi ng prodigal son, babalik ako sa tatay ko at sasabihin ko, Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ibilang mo na lang ako isa sa iyong mga alipin. Nakita ng prodigal son na kailangan niya magdesisyon. Bakit po? Dahil sa miserabling buhay. And if you are now seeing your past, because of your disobedience, because of your stubborn hearts, brothers and sisters, you are now here in this place because God brought you today in this place for you to see that God is calling you right now. Tinatawag po tayo ng Diyos to reminisce our past like what did Joshua in the children of Israel in this particular instance, demanding the people to have
a clear choice. That is our textual background. And in our textual analysis, Joshua 24:15 is not a suggestion, but a command rooted in covenant relationship. Ito pong 24:15 na ito, hindi po ito merely suggestion, but it is a command. Saan po ito nag-uugat? Doon sa covenant po ng Diyos kay Abraham. That you will be my people and I will be your God. This time that Joshua summoned the people, they were deliberately violating that covenant. That's why Joshua reminding them about the goodness of God in their lives. At binubuksan po ni Josue ang kanilang isip na maging seryoso sa kanilang pagpili. Dahil ang Diyos hindi sila pinabayaan, pero sila nagpapabaya sila sa covenant ng Diyos. Ang dami pong taong ganyan. In this time, in this contemporary age, nung wala pang stable job, iyak-iyak sa gawain. Pero nung marami ng pera, ipon, maganda ng trabaho, goodbye El Shaddai. Brothers and sisters, hindi ko nila lahat pero may mga ganun. Napaka-ungrateful. It acknowledges human freedom. Kinikilala po ng Bible ang kalayaan po ng tao. Kasi sabi ni Joshua dito, choose for yourselves. Pumili kayo. Sasambahin nyo ba yung Diyos ng mga Amoreo, mga Hebeo, mga Amoreo, mga Hiteo? Kasi ang Diyos nila, hindi ho totoong Diyos, kundi mga Diyos-Diyosan. Kaya pumili kayo para hong dito ho sa ating binasang tema ninyo na saan pa kami pupunta? Ikaw na nga yung nagbibigay ng buhay. Wala na kaming pupuntahan, Lord. Di po ba maraming Diyos-Diyosan sa mundo na ito, hindi lang ho masasabi na ang ibinabato sa atin, tayo'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po totoo yun. Yung cellphone, nagiging Diyos-Diyosan. Yung pera, nagiging Diyos-Diyosan. Kapag diyan ka na lang nakapokus, yan talaga yung magiging Diyos-Diyosan mo. Huwag yan ang piliin mo. Ang piliin mo, yung Diyos na nagbibigay niyan sa iyo. Amen po ba? Kaya ang linaw po, the Bible acknowledges human freedom. Dahil sabi ni Joshua, choose for yourselves. God does not force anyone. It says a personal example. Bago po hinamon ni Josue ang mga tao, anong sabi niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Choice must be lived out in community and family. Mahirap hong maghamon kapag ikaw na humahamon, hindi nakikita sa iyo ang iyong paghahamon. I am courageous saying this to each every one of you because what is happening to me right now, brothers and sisters, why I am here in Qatar, because this is the fruit and results of my obedience to God. Because I was being petitioned by my daughter in the U.S. But I choose not to go there, but rather to choose to come to Middle East and propagate and share and preach the gospel of God.
And true enough, I don't have any regrets at all. Kasi nung ako'y makarating sa Middle East, nakita ko po na sobrang vibrant ng mga prayer partners sa Middle East. Particularly, of course, sa UAE, dito sa Qatar, sa Kuwait, sa Oman, at sa lahat po ng mga El Shaddai chapters, masasabi ko mga kapatid, na vibrant ang kanilang commitment. Talagang makikita mo sa kanila na when they were worshiping God, makikita mo ang saya, ang satisfaction, ang gratification, priceless. Sobrang nakakatouch, mga kapatid. At ang sabi pa ni Joshua, as for me and my house, it means huwag kang makontento na ikaw lang ang magdidesisyon. Isama mo ang pamilya mo. Amen ba? Isama mo asawa mo. Isama mo mga anak mo. Bakit? Kasi, sabi dito, choice must be lived out in community and family. Yun ang prayer request mo, that someday you and your household will serve the Lord. Amen po. Sinong panalangin yon na makasama yung kanyang pamilya? Parang ang hina. Ayan. It is praying as this day. Tingnan niyo po ha. This day, sabi ni Joshua, hindi tomorrow, this day. Urgency is central, delay is not an option. Tingnan niyo po. Urgency is central, delay is not an option. Makikita po natin yan na yung pag sinabing this day, yung urgency, kitang-kita mo. Kaya yung delay, hindi yan ang option na dapat pinapakita mo sa Diyos. Because pag sinabi mo na, Lord, hindi pa ako ready, deliberately you are defying the invitation of God. That's why, hindi pa dumadating yung mga kahilingan mo. Bakit? Hindi mo pa maibigay yung hinihingi ng Diyos eh. Pero sasabihin ko sa iyo, I am fully persuaded na kapag ang Diyos hindi mo binigo, lalong ikaw ay hindi bibiguin ng Diyos, mga kapatid ko. So, what does making choices as a Christian mean to you? Ano po ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang pagpili sa Kristiyanong katulad mo? Ano ang ibig sabihin nun para sa iyo? Ito po, mga kapatid, ang una. It means we cannot afford to delay our commitment to God. Ang ibig po palang sabihin nito ay hindi natin dapat ipinagpapaliban ang ano ba yung commitment sa Tagalog? Hindi natin ipinagpapaliban ang, what is commitment in Tagalog? Commitment? What is commitment? Pangako. Pangako. Commitment in Tagalog is pangako. Kaya nga, for better and for worse, and richer and poorer, and sickness and in health, until death do us part. Commitment yan, pangako yan, vow yan, covenant yan. Yan ho ang salitang commitment. Kaya, yung salitang
choice sa Kristiyano, nangangahulugan yun ng ano? It means we cannot afford to delay our commitment to God. Kasi naiintindihan mo yung halaga ng pangako. Na kapag naiintindihan mo yung essence ng promise, hindi mo yun pwedeng ipagpaliban. Halimbawa, nangako ang Diyos na ano? Isaiah 62, alam na alam nyo yun. When the time, first person, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kailan yung time na yun? The moment you choose Him is the moment you gonna receive the answer to your prayers. May napansin ba kayo sa Bible na gumamit ang Diyos ng salitang tomorrow? Ginagamit ng Diyos palagi today, now. Nung sabihin nga niya kay Sakeyos, bumaba ka ngayon din. Tutuloy ako, kailan? Tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Walang tomorrow. Ngayon, now. It means, hindi siya gumagamit ng salitang tomorrow pagdating ho sa decision making. Ganun ang Diyos, gusto niya ngayon din. Tanggapin mo siya at tanggapin mo ang pinangako niya para sa iyo. Reciprocal po yun eh. Hindi naman binigay mo yun sa Diyos tapos hindi niya ibibigay yun sa iyo. Reciprocal yun. Two-way po ito. The moment you make a choice for God, na ibigay ang buhay mo sa Kanya, maniwala po kayo. Heavens are open. At hindi po yan kailanman bibiguin ng Diyos sapagkat sinabi niya na ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng mga himala, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. So we cannot afford to delay our commitment to God if you are a genuine and authentic Christian. Ano po mga kapatid ko? Time is a gift from God, but it is finite, which is correct. Yung time, mga kapatid ko, regalo yan mula sa Diyos. Ngunit ang oras na yan may hangganan. Kailang ka magsiseryoso pag nandoon ka na sa panahong may kasabihang ang tao hanggat hindi nakahiga, hindi niya magawang tumingala. Bakit po? Kasi nung malakas trabaho, nung ma-stroke, nakatingala na lang. Stroke eh. Kaya habang nakatingala siya, naisip niya, ang laki pala ng pagkukulang ko, sana noon pa. Ngayong na-stroke siya, doon naman niya gustong mag-serve. Hindi na makakilos. Nung tabingin na ang mukha, doon naman gusto ng ngumiti. Napakahirap nun. Kapatid, habang may lakas ka, may maganda kang kalusugan, make a choice. The Israelites had already wasted 40 years in the wilderness due to unbelief in delay. Tingnan niyo po, Joshua would not let them waste another moment.
Delayed commitment to God is not neutral. Malinaw po yan mga kapatid ko. Ayaw na ni Josue na muli pang masayang ang another 40 years. Hindi na yun hinayaan ni Josue na magaksaya pa sila ng another 40 years. Dahil ang pagkaantala sa pangako ng Diyos ay hindi po yan pwedeng maging neutral. Kaya sabi ng Revelation 3:16, neither you are hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Bawal sa Diyos ang neutral. Pag driver ka, nagmamadali ka, neutral mo ba? Sinong driver dito? Biglang natakot yung mga drivers. Pag driver ka, hindi ka mag-neutral kasi hindi yan tatakbo. Amen ba? Kaya yung mga neutral, sa pula, sa puti. Yan yung mga taong walang paninindigan. Sala sa init, sala sa lamig. Ang dami kayang ganyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganyan ka ba? Anong sagot? 12 utos, huwag aamin. So mga kapatid ko, Joshua would not let them waste another moment. Delayed commitment to God is not neutral. It is a choice to serve self or other gods by default. Alam niyo ba yung salitang default? Sa TV may default. Sa cellphone may default. Sa aircon may default. Pag binili mo yan, naka-default na yan. Kaya yan ay factory, settings. Kailangan i-reset mo yan. Ang daming Kristiyano ngayon naka-default. Kailangan mo mag-reset ka. Bakit? Sapagkat hindi mo ma-unleash ang iyong potensyal. Hindi mo ma-unleash ang iyong mga gifts. Kapag na-reset ka at ibinigay mo ang buhay mo kay El Shaddai, yun lahat ng mga hindi mo natutuklasan, nakikita, nararanasan sa buhay, ay mararanasan mo dahil kay El Shaddai. Amen po ba? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now, basa, now, bakit yung choir lang ang nagbasa? Basa lahat, now, Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. ayan. Kailan daw ang kaligtasan? Ngayon! Hindi bukas. Ibig sabihin yan, kung gusto mo ng katiyakan, kasiguruhan, kagalingan, kalayaan, kasaganaan, make a decision today. At ang sabi ng isang Christian writer, delay is the deadliest form of denial. To put off giving your life to Christ is to choose to live for yourself, and the choice has eternal consequences. Tingnan niyo mga kapatid, ano daw ang sabi? Ang pagpapaliban ang malalang uri ng pagtanggi. Yung pala, ang malalang uri ng defiance, yung delay. Kasi pag dinidelay mo, hindi ka man nagsasalita, pero nagdi-defy ka, nagdi-disobey ka, ini-ignore mo, at yun ang masaklap. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ang sabi diyan mga kapatid ko, napakalinaw na ang pagpapaliban sa pagbibigay ng iyong buhay kay Lord ay ang pagpiling mamuhay para sa iyong sarili.
At ano daw? Ang pagpiling iyon ay ano? Merong eternal consequences. Anong eternal consequences? Walang hanggang. Ano ba yung consequences? Kahihinatnan. Walang hanggang kahihinatnan. Yung generation mo, dahil hindi ka nag-decide ngayon, hanggang generation to generation, hindi mo na ipakilala sa Diyos, kaya sila collateral damage ng yung hindi pagdidesisyon. Pero sa panahon na ito, if you make a choice and decision that you give your life and serve Him with you and your family, I tell you, you are now building your strongest foundation from generation to generations na hindi yan kailanman magigiba, mga kapatid. Yan ang napakalinaw. It means we cannot afford to delay our commitment to God. At ang number 2, ano po ang ibig sabihin ng salitang pagpili sa Kristiyanong katulad mo? It means we must prioritize eternal values over temporary pleasures. Kaya sabi ni Peter, Aba, ay saan pa kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Yun hong nakikita ni St. Peter na yon. Heaven's perspective na hindi nakikita ng maraming tao. Akala nila, yung mga pera na meron siya, reliable. Yung mga posisyon na meron siya, reliable. Kapatid, hindi ho yan reliable. Hindi ho yan dependable. Isa lang ho ang reliable and dependable. Only God and God and God alone. Tingnan niyo po, the Amorite gods promise earthly prosperity, fertility, and social acceptance. But their worship, tingnan niyo, required compromise. Kaya nga galit ang Diyos sa mga taga-Kanaan. Bakit? Abay, binibigay nila ho ang anak nila para sunugin? Child sacrifice, immorality. Anong ibig sabihin nun? Choosing God means valuing what lasts forever. What fades? His kingdom, righteousness, and love above wealth, comfort, or reputation. So, ang pagpili ho sa Diyos, mga kapatid, nangangahulugan ito na ano? Pinipili natin ang mga bagay na walang hanggan. Yung mga bagay na hindi ho lumilipas. Ano yon? Yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kadakilaan. Kesa sa mga bagay na ano? Na binibigay ho ng mundo, kayamanan, comfort, kung ano-ano pa. Kapatid, temporary comfort lang yan. Hindi po yan ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaya hinamon ni Josue ang mga tao today. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. It means pinili ni Josue ang Diyos more than anything else in this world. Yan ang dapat mong gawin ngayon sa oras na ito. And even Jesus in Matthew 6:19 and 20, sabi niya, do not lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Saan daw tayo mag-iimpok ng kayamanan? Sa lupa o sa langit? Sino may kayamanan sa langit dyan? Pumalakpak ang wala. So mga kapatid kong minamahal, ang sabi nga ng isang Christian writer, we are far more concerned about things that will not last than about the one who holds eternity in his hands. The choice is simple.
Live for the moment or live for the ages? Tingnan niyo mga kapatid ko. Ha? Ano po ang pagkakasabi? Ha? We are far more concerned about things that will not last than about the one who holds eternity in His hands. Tayo daw po mga kapatid ko, ay mas inaalala natin ang mga bagay na hindi, magtatagal. Kaysa sa Diyos na may hawak ng kawalang hanggan sa kanyang mga kamay. Ang hawak mo, pera, position, kayamanan, maglalast po yan. Pero lahat ng hawak mo, lahat ng meron ka, itangan ng Diyos yan hanggang sa walang hanggan. Ba't hindi mo ibigay ang buhay mo sa Diyos na may hawak ng walang hanggan para lahat ng hawakan mo at lahat ng hindi mo mahawakan ay hawak ni El Shaddai at wala kang katalo-talo, panalong-panalo ka dahil ang may hawak sa buhay mo ay ang may hawak ng kawalang hanggan. Amen ba? Kaya nagkakamali po ang marami kapag pinili niya ang mga bagay na lumilipas. Number 3 mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng salitang making a decision sa Kristiyanong katulad mo? It means our personal decisions have ripple effects for God's kingdom. Yun hong ating personal na pagpili, meron huyang alon. May epekto yan. Kasi yung ripple, parang alon yan. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy. Yan ang ibig sabihin ng ripple. Hindi humihinto. Ano daw po yung ripple effects nun, mga kapatid? Ito po. Joshua's choice influenced his family, his tribe, and the entire nation of Israel. Our choices, whether to pray, give witness, or stand for truth, affect not only us, but those around us. Now and for generations to come, we are not isolated. Our decisions ripple out to shape God's work in the world. So ang pagpili po ni Josue ay nakaka-impluwensya. Kanino? Sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kababayan, at sa buong bayang Israel. Kung tayo katulad ni Josue, ang pagpili din pala natin, gaya po ng kay Josue, piliin natin ang pananalangin, piliin natin ang pagkakaloob, pagpapatotoo, paninindigan, katotohanan. Dahil pag yan ang pinili mo, makakaapekto yan sa kaharian ng Diyos. Ano ang mangyayari? Maraming tao ang magkakaroon ng overwhelming impressions at sasabing, dati babaero ito bakit ngayon puro praise the Lord na? Dati walang-wala ito bakit ngayon mukhang marami ng datong? Dati wala itong Lexus bakit ngayon nagtitiis na lang sa Lexus? Sana all. Amen? Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga kay Brother Eric, ako po ay nangarap mag-honor sa school namin. Dahil nag-aral ako ng mabuti nung first year ako. Grade 1 to grade 6. Ako, school bukol ako. Kaya nga, ako'y 4 na taon sa grade 4 Ngayon nung pumunta na ako ng first year, sabi ko, ano kaya pag-igihan ko? Subukan kong mag-aral,
Aral ako, aral. Tapos nung nag-aral ako, sabi ko, madali lang naman pala. Ngayon, eto na. Nag-exam kami, first grading. Nakuha ko, top 3. Sabi ko, pwede. Tapos nung second grading, top 2. Sabi ko, kaya. Tapos nung third grading, eto na. Nagkaroon kami ng arguments ng aking advisor dahil parang hindi ako kumbinsido sa kanyang explanation. Medyo siguro nagkaroon ako ng konting, alam nyo na, hindi niya nagustuhan. Nilagyan niya ako 79. Alam nyo mga kapatid, nung ako po ay mabigyan ng 79, sa isip-isip ko, why do I need to study? Personalan din lang pala ito. Nagkaroon ho yun ng epekto sa buhay ko. Kaya nung ako ay bigyan ng 79, sabi ko wala nang kwenta. Kaya hindi na ako nag-aral. Kaya nung graduate ako ng high school, hindi ko alam kung ano yung mga pinag-aralan. Alam niyo mga kapatid, paano ko malalaman? Papasok ako lasing. Papasok ako natutulog. Hindi naman ako nagsusulat. Isang lang notebook ko nandito. Kaya nung nag-aral ako sa CDW, kinuha ko yung Form 137. Nung tinitingnan na doon, tinitingnan ako ng registrar. Sabi sa akin, mukhang dumaan ho kayo sa isang matinding karanasan. Pero awa ng Diyos mga kapatid, no? Nung ako po ay bumalik ng school namin, alam nyo, in-invite ako na speaker. Pagdating ko doon, nakita ko, hindi man ako naging honor sa school, ang laki ng nakalagay sa likod ko. Welcome our guest of honor. Tapos nakalagay ang pangalan ko. Sinong nagbigay ng honor sa akin? Hindi yung school. Si El Shaddai ang nagbigay ng honor sa akin, mga kapatid. Kaya ang laking apekto noon sa mga teachers ko, pati yung mga maglalasing na kaklase ko noon, na kaibigan ko, habang nag-i-speech ako, may mga puno ng kahoy doon sa may school namin, nakasilip sila. Tinitingnan nila ako kung ako ba talaga yun. Kasi tinitingnan nila, bakit mas gwapo na ako sa kanila. Ganyan kay Yahweh El Shaddai, mga kapatid. Kaya napakalinaw niyan, yung choice natin, mag-i-influence yan. Kanino? Sa pamilya mo, sa mga kababayan mo, sa lahat ng tao, mga kapatid, mai-impluensyahan mo. Kaya sabi ng mga teacher ko, hindi namin nakalain na ikaw ay magiging ganyan. Tunay nga na hindi natin alam ang buhay. Isipin nyo, namutawi sa bibig nila yon. Kung hindi dahil kay El Shaddai at hindi ko pinili si El Shaddai, ang buhay ni Brother Gerald ay hindi magiging katulad ng buhay ko ngayon, sapagkat ang hindi magagawa ng school, ang hindi magagawa ng teacher, kayang gawin ni El Shaddai sa buhay ng tao. And the Bible says, a righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Brothers and sisters, this moment, hindi pa ho tayo tapos sa, can I challenge you to give your allegiance to the Lord? Pag sinabing allegiance, pakikipag-alyansa kay Lord. Sino makikipag-alyansa kay Lord ngayong hapon? Parang ayaw nyo yata, napipilitan yata ngayon. Pumalakpak nga ang ayaw, sinasabi ko na mga kapatid. Talagang, yan ang gusto ko sa mga taga-Qatar, nagsasabi kayo ng totoo mga kapatid. Tumayo ang gustong makipag-alyansa kay Lord. Hawakan yung katabi.
and let us sing this beautiful song, "We will serve the Lord, even the trials come." Serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. Hallelujah! We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve. As for me and my house, As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me, brothers and sisters, let us serve the Lord. We will serve the Lord. we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will As for me and my house, we will serve you, Lord. For me and my house, we will serve the Lord. Let us give the best clap offering to the Lord. Huwag na ho kayong uupo. Sinong gustong mag-serve kay Lord? Sabihin mo sa katabi mo, totoo na ba yan? Totoo na ba yan? Ayan. Eto mga kapatid, makinig po kayo. All eyes, all ears, please. A righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Kapag ang isang tao, isang tatay, nagbigay ho ng buhay kay Lord at lumakad siya sa katwiran po ng Diyos, pati ang mga anak niya, may ripple effects. Pati mga anak niya, pagpapalain po ng Diyos. Ganyan ho ang bunga ng tamang pagdidesisyon. Kaya iniwan ni na St. Peter po, maging yung negosyo nila, bangka, iniwan. Pinili nila ang Panginoon. Bakit? Alam ni St. Peter na yung kanilang isdang mahuhuli pwedeng maubos, pwedeng hindi sila makahuli. Pero itong Diyos na nag-invite sa kanila para manghuli ng hindi isda, kundi mga kaluluwang ligaw. Kapatid, kailangan ka ng Diyos. Ang daming taong naliligaw ngayon. We underestimate how much our choices matter
Every yes to God is a thread woven into tapestry of His kingdom, and every no weakens the fabric. Anong ibig sabihin po ng quotations na to? Minamaliit natin kung gaano kahalaga ang ating mga pagpili. Ang bawat pag-oo sa Diyos ay, parang sinulid. Na yung tela, kapag hinabi, tumatatag, tumitibay yung tela. Yun ho ang salitang decision or choice o pag-oo kay Lord. Pero kapag naghindi ka, parang tela na, hindi ho tumitibay, kundi nagwi-weaken, humihina yun kalidad ng tela. Ganon ang buhay natin, parang tela. Kapag umuo ka kay Lord, lalong tatatag ang buhay mo. Pero pag naghindi ka kay Lord, magwi-weaken ang buhay mo. Amen po? So in our summary, the main text, Joshua 24:15, demands an urgent choice between God and false gods, rooted in the context of Israel entering the promised land. Every second counts. Delay is not an option. As time is finite and eternal consequences hang in the balance, we are called to follow Joshua's example. Choose God today and live out the choice in every area of life. And then our conclusion, brothers and sisters, the clock is ticking. Every second that passes is a moment you will never get back. A moment you could have used to pray, to witness, to give, to love, to choose God. The Israelites stood at the edge of blessings or bondage. We stand at the edge of time in eternity. Today, the choice is before you. Just as it was before the Israelites. Tanong, will you serve the gods of your past? Kasi ang dami ngayon alipin pa rin ng nakaraan. The gods of this world. Sinabi ko na kanina, mga Diyos ng sanlibutan, mga pera, yan, mga gadgets, or the one true God, or kay El Shaddai ka magsiserve. Will you delay, or will you act now? Anong sagot nyo? Yan. As Joshua declared, as for me and my house, we will serve the Lord. What will you declare? Every second counts. Make your choices or make your choice today. Kaya mo bang gumawa ng desisyon ngayong araw na ito? Yung hindi ka napipilitan? Yung out of love? Out of your own free will? Sinong mahal ang Diyos? Totoo ba yan? Mahal mo ba si Lord? Ano ang first commandment? Love the Lord your God with all, walang kalahati, walang three-fourth, lahat buo. Ngayon, hinihingi ng Diyos ang reciprocal action mo. Reciprocal, it means, sa lahat ng blessings na binigay ni Lord sa iyo, kapatid, hindi pa ba yan sapat para tingnan mo na ang Diyos ay nagdidemand ng desisyon mo na piliin mo siya ngayong araw na ito? Sino magdi-decide ulit? Taas ang kamay. Yan. Pumalakpak ang ayaw. Hallelujah. Talaga bang totoo na yan? O lahat ng mga nagsasabing gusto niyang mag-decide, pikit ang iyong mga mata. Your destiny lies in your decision. Your prosperity
your abundance, your healing, your power, and your failures lies in your decision and in your choices today. Joshua stated, "As for me and my house, we will serve the Lord." Like Peter, "In whom shall we go, Lord?" Kanino ka pa ba pupunta? Kay El Shaddai ka na pumunta. Tsak yun, wala kang hindi problemang hindi malulutas. Lahat malulutas ang problema. Ngayong hapon, taas mo ang kamay mo. Make a decision. Close your eyes. Bow down your head. And in this moment of silence, I believe that God is calling you today. He is calling you right now. And in this moment of silence, please listen very carefully in this invitation. And He wants you to make a decision right now. And from the very bottom of your heart, can you give your allegiance to Him by saying, "Lord, here I am to answer your call." Hallelujah. Brothers and sisters, I know that some of you maybe are experiencing various turmoils, insurmountable problems. You are in your perplexities, inadequacies. But I tell you, the God whom we serve is the one true God. He can help you in your situation. Hallelujah. Make it your prayer this afternoon. From the bottom of your heart, sabihin mo yan sa ating Panginoon. Yes.
Heavenly Father, you are the Alpha and the Omega, the beginning in the end. You have given us time as a gift, and we confess that we often waste it on things that do not matter. Lord, forgive us for delaying our commitment to you, for choosing temporary pleasures over eternal purpose, and for being passive in our faith. Help us, Lord, to live with urgency, knowing that every second counts. Give us the courage to choose you today and every day, Lord, to prioritize your kingdom, to strengthen our mission, our community here in Qatar, to support our mission, and to let our choices, Lord, bring glory to you and blessing to others. And may our lives declare with Joshua that as for me and my house, we will serve the Lord. Brothers and sisters, in this moment of time, God is waiting for your decision, for your choices. If I were you this afternoon, I'd rather not to waste the time that He had given to you to choose Him more than anything else in this world. Just put your hands on the top of your chest and say this prayer right after me. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po Salamat po sa hapong ito sa hapong ito sapagkat sapagkat tinawag mo ako tinawag mo ako sa anibersaryong ito sa anibersaryo ito ng Qatar Chapter Qatar Chapter upang ipaalaala sa akin upang ipaalala sa akin na dapat akong na dapat akong magdesisyon magdesisyon na piliin ka na piliin ka sapagkat wala na kaming ibang sapagkat wala na kaming pupuntahan pupuntahan kundi ikaw, kundi ikaw sapagkat ikaw ang Diyos sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. na nagbibigay ng buhay Ang mga salitang ang mga salita nagbibigay ng buhay. nagbibigay ng buhay At kung si Joshua at kung si Joshua at ang kanyang angkan, at ang kanyang angkan pinili ka, pinili ka ngayon din, ngayon din personal kitang personal kitang pinipili. pinipili At mula ngayon, at mula ngayon maganap sa buhay ko maganap sa buhay ko ang banal mong kalooban. ang banal mong kalooban Hindi hindi ang aking kalooban. ang aking kalooban Inaangkin ko inaangkin ko na kung na paanong kung paano pinagpala mo pinagpala mo si Joshua si Joshua at ang kanyang angkan, ang kanyang angkan ang akin ding buhay, ang aking ding buhay pamilya, pamilya hanap buhay, hanap buhay at mga mahal sa buhay at mga mahal sa buhay ay inyo ring ay inyo ring pagpapalain. pagpapalain Ngayon ngayon at sa darating at sa darating na mga panahon. na mga panahon. Kaya, Kaya, Yahweh El Shaddai, Yahweh El Shaddai, my life my life belongs to you belongs to you right now. right now. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Aalis ako ngayong hapon Aalis ako ngayong hapon na hindi kulang, na hindi kulang, hindi bigo, hindi bigo, hindi lupaypay, hindi lupaypay, hindi talunan, hindi talunan,
kundi aalis akong Di alis ako. dala-dala Dala-dala. ang isang desisyon Isang desisyon. na hindi ko pagsisisihan Hindi ko pagsisisi. habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. At uuwi akong At uuwi ako. dala-dala Dala-dala. ang katugunan Ang katugunan. sa lahat Sa lahat ng aking ng aking mga kahilingan. mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ng answered prayer, palakpakan ang Panginoon. At nais ko po sanang ipanalangin ang mga manggagawa ng Qatar chapter. Can I invite all the council to please come over? Because you know, as Brother Ronald spoke a while ago, by March, I will be on my way back home. And since this is my prayer that before I go back home, my prayer to God is to allow me to visit Qatar for the last time. And thank you so much to you all. To Brother Ronald and to his colleagues, thank you so much for inviting me and for all your hospitality, accommodation, and to all of you, thank you so much for your love. I really touched because of your goodness and love that you showed. And that is really priceless. Pag-pray po natin sila, can you please rise up, and Brother Ron and Council, can you face them? Do you believe in the power of prayers? Alam niyo po, itong mga kapatid nating ito ay tao din sila. Sila po ay vulnerable sa mga emotional turmoil, physical turmoil. Sila ay marunong ding masaktan. Marunong din po silang manghina. Please help them. To continue their journey and service in the Vineyard of El Shaddai here in Qatar chapter. Salamat sa Panginoon dahil nagtindig sila po ng mga taong katulad nila. That despite of so many challenges and hardships, that sometimes parang gusto na nilang sumuko. Pero mas tinitingnan nila hindi ang kanilang sarili, kundi tinitingnan nila kayo. At ang responsibility nilagay ng Diyos sa kanilang mga balikat. Please, I ask you all to help them. Dahil hindi po nila ito kaya kung hindi ninyo sila tutulungan. Mga kapatid, ito pong anniversary ito ay napaka-momentous, remarkable. And I hope and I pray that lahat po kayo nagwiwis ng magandang kalusugan sa lahat ng mga kapatid nating ito. Mahaba pang buhay. Yun po ang hingi natin, na patatagin pa sila ng Panginoon, patibayin, para makapaglingkod pa sila ng may enthusiasm kay El Shaddai. Taas niyo po kanang kamay niyo para sa kanila. Hallelujah.
Panginoon, Yahweh El Shaddai, naririto po ang aming mga kapatid na tinawag mo at pinili sa Qatar chapter, ang mga council, sa pangunguna ni Brother Ronald and his colleagues that are now standing before you and before these people, before the congregation. Lord, we are one, praying for them, that your strength and divine ability be upon them all. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang 16th anniversary ang gawain na magdadaos sa Qatar, kundi mas marami pang taon ang darating, Panginoon. Kasama ko po ang mga taong ito na naniniwala kaming ang mga council na nakatindig sa iyong harapan, ikaw ang nagpili, ikaw ang naglagay sa kanila. Lord, we pray for them, na patuloy mo silang patibayin, patatagin, pagpalain, mentally, spiritually, physically. Alam namin, Panginoon, na hindi po sila nagkamali ng desisyon na tayuan ang responsibility na nilagay mo sa kanilang mga balikat. And now we pronounce blessings after blessings to flow upon them. Victory after victory. Healing after healing. Prosperity after prosperity. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa mga pronouncement na ito, sa mga pagpapalang ito, ito'y ina-accomplish mo sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid na ito. At mula sa hapong ito, sama-sama naming inaangkin na lahat ng aming deklarasyon ay inyong tinugon. In Jesus' name, everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. God bless mga council, pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Taas po natin yung mga daladalahan po natin. Sino ang mga pinagpala? Sino mga answered prayer? Parang mahina. Lord, maraming salamat sa tagumpay ng gawain mo sa Qatar sa 16th anniversary. You made this anniversary a momentous and remarkable one. Salamat, Lord, sa mga taong inuna ka at sila'y hindi nagkamali ng desisyon sa araw na ito. Pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga tinataas na hawak ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga bag, mga wallet, pitaka, religious articles, at higit sa lahat, ang kanilang mga prayer requests, kasama ng mga handog, ang mga alay na nakalakip dito. Inaanggin po namin, sinusulat pa lang ang kanilang mga kahilingan, answered prayer na po ang lahat ng ito. Salamat at inaangkin na namin ngayon pa lang pagbaba ng aming mga kamay, bumaba na rin ang lahat ng iyong pagbabasbas sa aming mga daladalahan. In Jesus' name, everybody say, Amen. Give thanks with a grateful heart. Thank you, Brother Ron. Salamat. Give thanks,